What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Mukhang nahihirapan itong sina Franz Castro, Raul Manuel at Brosas mga kababayan sa pagkuha ng 1/3 na boto sa lower house o House of Congress mga kababayan. Na magpahanggang ngayon hindi pa rin mabuo-buo no? Ang 106 na signatures o 1/3 na botong impeachment kay VP Sara. Grabe naman yan. Na ngayon hindi na alam ang gagawin nitong Makabayan Bloc no sa kung paano bulahin ang kanilang mga kapwa kongreso na pumirma sa impeachment kay VP. Bagay lamang sa kanila. Na para sa atin good news 'yon no dahil isa lang ang ibig sabihin niyan na natatakot ang kongreso na malaman kung sino-sino ang mga pumirma dito no na panigurado sa darating na eleksyon sa kumunoy ang bagsak at wala nang kapag-apag-asa pang manalo lalo na't papalapit na ang nasabing eleksyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa na good news may date na no ang Iglesia ni Cristo kung kailan iraraos itong malakihang rally na no to impeachment kay VP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang tanong kasi, bakit hindi nagagalit yung mga Pilipino? Tangina, yung mga South Koreans. Dior bag lang. Diyos ko pati hamak na mas mura yung Dior kesa dun sa mga luxury bags na meron tayo dito. Diba? Pero hindi pa rin tayo nagagalit. Hindi pa rin tayo na-offend. Now, they're going to impeach Inday. I mean, siya lang yung, siya lang yung public official na nakikita natin na hindi naman, mahilig sa mga luxury items. I mean, meron bang problem sa lifestyle ni Inday or ng mga Duterte? Biruin mo yung allegation sa kanila na kumikita sila sa mga drug lords. Parang it doesn't look like drug money. Parang hindi naman makatotohanan. Hindi commensurate yung bintang. That's the best they've got. Psycho watch nga lang kay Inday, sabi ni Misty Framel. Yung todo ako sa mga Duterte ng pagnanakaw, pero di man lang makita sa lifestyle nila, yung bahay at damit ni Digong, pang ulit-ulit lang. Si Inday naman, puro uniform naman. Totoo. Actually, si PRRD daw, mahilig daw talaga yan sa relo. At saka meron rin naman talaga siyang parang mga expensive na relo. Kasi syempre, ilang taon nung nagtrabaho si PRRD. Yun nga lang kasi, I think, ang difference is, they are prudent enough not to rub it on the faces of the public. Kasi ang problema dito sa mga ostentatious display talaga eh. Kasi parang hindi naman kayo ganyan before. Hindi naman kayo ganyan before. Yung kagaya ni Stella Kimbo, hindi ka naman ganyan, tapos bigla kang nagkaroon na sa katerbang expensive collection, yung jewelry mo, nag-level up ng bonggang-bongga, diba? Yun kasi yung kataka-taka doon. Kunwari, si Benny Abante, paano man na-met si Benny Abante nung hindi pa siya congressman at saka nung congressman pa siya? Yung kasi yung problem doon. Si PRRD kasi noon naman talaga yan na mahilig sa watch. Ever since. Si Hanilet may negosyo din yan sa Davao, can afford sila, buy marami relo, pero simple lang talaga yan sila noon pa, sabi ni Miggy. Oo, may taste naman yung mga yan. They like fine things also, yung mga Duterte. Hindi naman nagdarahop sa hirap yung mga yan. May pera yung mga yan. It's just that, I think they are prudent enough not to really, yung hindi sila ostentatious display of power and wealth. So kung ano lang talaga yung nakasanayan nila, doon lang sila. Kumusta naman ang balita sa mga kapatid natin na INC? Pero naman date, sasama talaga ako doon. Alam mo ang problema ko ngayon, hindi ako makalabas ng bonggang-bongga, hindi ako makalabas for a long period of time. Kasi baka mamaya, dumating yung NBI ni Ace Barbers, tapos nanay ko makatanggap, putang ina. Siyempre hindi naman po pwede yung nanay ko makatanggap, baka mamaya ma-atake sa puso yun. Yung NBI, kung pupunta kayo dito sa bahay, siguraduhin ninyo na nandito ako at hindi nanay ko yung makakausap ninyo. Diyos ko, matanda na yun. Tsaka tingin ko natakot talaga sila sa INC. INC at Muslim dapat mag-vote in, sabi ni Togethers Club. Alam mo, yung mga Muslim, hindi sa malalaking group hindi malalaking group, pero yung sa veterans, nakita ko sila dun. Nag-show up sila, grupo-grupo. Different times, pero pag dumating sila, pulo-pulutong sila. Tapos pagka may mga maisog din, nakikita ko talaga sila na wala pa, wait and see ang INC, sabi ni Emerito Benedicto. Sana hindi magbago yung isip nila, no? Malabong magbago ang isip ng mga INC, mga kababayan, dahil once na nagsalita yan sa harap ng publiko na mag-rally sila para sa no to impeachment kay VP Sara, mangyayari yan, no? Sa pagkakalam ko, may event lamang sila. May tinatawag na Thanksgiving ngayong patapos na ang taon, pero wika ng aking kaibigan na kapag natapos yun, doon na talaga sisimulan o ipaghahanda ang kanilang kapatiran sa malakihang rally ng Iglesia ni Cristo. INC's video again, Romualdez not obeying BBM, top secret evidence. Talaga ba? Actually, maganda ka. Come to
think of it, kasi parang nung una iniisip ko parang, ano tong INC? Kasi ganun yung take ko nung una, na parang, bakit parang may concern pa yung INC kay BBM? Siguro kabati pa nila to si BBM, ganyan. Parang ganun yung una kong take dun sa pa-survey nila. Kasi yung pa-survey nila was, dapat bang panindigan ni BBM ang kanyang sinabi na wag i-process ang impeachment ni Inday. Pero come to think of it, oo nga naman, you hold BBM accountable dun sa words niya. Kasi parang iniisip ko naman kasi noon, kung panindigan ni kunwari, biglang panindigan ni BBM, biglang nagkabol si BBM. Parang magiging hero pa si BBM, di ba? Parang gano'n. So parang, baka sineset up pa ng INC na maging hero si maging hero si BBM. Parang may ganung lumalaro-laro dun sa isip ko. So hindi ko, I wasn't really fully sold na parang, ano ba talaga tong plano ng INC, ganyan. Pero, sa isang banda kasi, whatever that is, kung ano man yung intention ng INC, kasi at the end of the day, alam mo, ang INC, magde-decide dyan kung ano yung mga kabuti sa flock nila. And we cannot question that. Pero, kung ano man yon, magpapasalamat pa rin ako sa INC kasi, at the end of the day, yung action nila is going to help Inday. Diba? Correct. Klaro na gusto nilang protektahan at tulungan si Inday. So, sa akin, yun ang pinaka-importante. Kung alam mo lang, Miss Joey Cruz, bali-balita sa loob ng Iglesia ni Cristo, mas pabor sila kay VP Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Nawika nga ng kasamahan ko na isang kapatid, ng Iglesia ni Cristo, alam na nila ang galawan ng mga bangag, na kumbaga in-advantage nila, itong winika ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si VP Sara dahil walang kwenta iyon. Na para ma-pressure itong mama, sa kanyang sinabi, para ma-backfire, mabumirang effect sa kanila ang kanilang winiwika. At least malaking hamon yan dito kay Bongbong Marcos kung ano ang stand niya, na kapag nangyari ang impeachment, isa lang ang ibig sabihin niya. Ang sisi walang iba kundi kay Bongbong Marcos. Yung iba sinasabi nila na hindi, strategic lang yung ginawa ng they want to hold Bongbong accountable. So parang walang choice si Bongbong para, 'di ba? Yung kumbaga kung hindi niya gagawin, that's going to be the make or break for the Correct. INC. So yun, sabi ni J. Ray, tuloy na daw, ate. Oo nga date. So kapag ka natuloy, magpaano tayo, mag-van, ganyan. Kung saan man pupunta ang INC. Magandang messaging ng INC, they're keeping it neutral. Pero feeling ko, may plan yan, hihihi, kudos to INC. Oo nga, ganon. So parang, nag-aano na lang rin ako, parang, I am really hoping, kasi ang dami rin naman talagang INC na BBS eh. Kasi wala, syempre, at the end of the day, susunod sila sa kung anong utos ng flock. 'Di ba? Pero marami talagang INC na meron talagang affection kay PRRD at saka kay Inday. Pero syempre, yung politics kasi nila is greatly influenced by the teaching of their church. Ang tanong na lang dyan is that, kapag nag-conduct ng rally ang INC, sasama ba si Katunying? Miss Joey kanina, tiningnan ko si Tunying sa show niya. Parang medyo tahimik nung partner niya nagbabalita. Tapos emphasize ni Tunying dahil in support sa sabi ni BBM na wag ituloy ang impeachment. Talaga. Alam mo, nahihirapan si Tunying. Kasi si Tunying pet yan ni Lisa eh. Diba sige nga Katunying, sabihin mo hindi ka pet ni Lisa nag-I love you si Lisa sa'yo. So feeling ko, si Katunying, meron niyang nakaka-experience yun ng existential crisis ngayon. Ano ba? Am I gonna be the pet of Lisa or be a good INC? Kawawa naman siya. Pero pinagalitan ng BBM vlogger, sabi ni, feeling ko may usapan na yan, na si Katunying parang magiging controlled opposition. Yung magkikriticize ng konti, pasundot-sundot, aawayin kunwari yung mga BBM vloggers. Sorry, hindi ko talaga ma-trust si Katunying. Hindi ko siya ma-trust. Ang laki ng problema ni Katunying, he signed contract with the devils, different ugly sizes and faces. Totoo. This is really in a very difficult position. In short ka, Joey, masyadong pa-play safe, itong si Tunying. Masyadong pahinhin si Geraldine Roman, akala mo sobrang linis na nagalawan. Actually, virgin pokpok yung atake rin niya. Yung parang, kunwari ang bait-bait pero wala ka rin namang paninindigan. Ayun. Kung sino nasa posisyon, doon ka lang rin didikit. Ano mo bang ginawa ni Geraldine Roman? Actually, ito si Geraldine Roman, kasi si Inday, sabi ni Inday dun sa isang pulis, sir, wag ka nang makulit. Huwag kang bakla sa trabaho mo. Something like that. So ngayon, ito si Geraldine Roman, sabi niya, for someone who is an LGBT kineme, ganyan-ganyan, parang, I can't understand that why she's going to say something like that. Wow, talaga ba? Talaga ba? Gagawin mong issue yun? You're going to look at the gender, nung remark na yun ni Inday, pagkatas you're not going to look at the predicament of Inday. When in fact, yung LGBT community naman talaga is really founded on ambivalence. Sa identity crisis, is it really something that you should parang cry about? So yun yung unang kong problem kay Geraldine, na parang bakit mo sinaswipe si Inday? Bakit mo sinaswipe si Inday dyan sa bakla-bakla na yan? Yung second yung strike is yung meron siyang pa-statement na nakikisakay siya dun sa script ng HOR. So parang mukhang
mukhang may makukumpra tayong akap dyan Ngayon yung final blow, at ito na talaga, dito na talaga ako nabuisip kay Geraldine Roman. Nag-apologize siya kay Leila de Lima. Sabi niya, I would like to apologize to former Senator Leila de Lima for not standing up, ganyan-ganyan, because as a woman na pinagkaisahan nung panahon ni PRRD na hindi ako nagsalita, so I would like to officially apologize, ganyan-ganyan. Tapos hindi raw siya tumayo at pinaglaban ng kapwa niya babae, ganyan, noong mga time na yon, dahil the administration that time is sending a message that they do not like opposition. Doon ako nabisit talaga ng sagad kay Geraldine Roman. And I think, because of that statement, she doesn't deserve her position. Wala siyang prinsipyo, isa siyang trapo. So parang, bakla, si Inday babae, ngayon pinagkakaisahan ng entire House of Representatives, panay barako pa yung bumabalahura sa kanya. You're not standing for her. O ngayon, pag si Inday naging presidente, I'm pretty sure, mag-a-apologize. O kunwari, nanalo ka na naman, tapos congressman ka na naman kay Inday. Malamang sasabihin mo, I'm so sorry, Inday, I would like to officially apologize to Inday Sara for not standing up for her because the administration that time is sending a message that they do not like an opposition. So, ibig sabihin, Geraldine, ikaw, plastic ka. Kung ikaw naniniwala ka sa isang bagay, you should have stood up for it. You're representing the people of Bataan Pagkatapos, yung mga time na meron kang paniniwala na dapat kang tumindig, hindi ka tumindig. Ano, para makakubra ka ng pang-akap mo? Diba, madam? So, sobrang plastic. I am not holding back and criticizing Geraldine Roman. I criticize and I'm full-on attacking her principle or lack of it. Let's go there. Let's not convolute the issue. Huwag tayong maging mga kakamping. Huwag tayong maging kakamping na i-attack yung gender niya or whatsoever. Kakamping ang mga kasamahan niyan sa amin sa batasan. Correct. Sa Bisaya kasi yung translation na sinabi ni Inday is ayaw sigig binayot. It's not derogatory but something na ma-utter kung may sinasabihan ka na duwag or something, it's not against LGBT. Yeah, I think so too. Di ba yun yung mga miscommunication ng mga Tagalog sa mga Bisaya? Yung mga Bisaya, I came to understand this kind of, this kind of differences dahil nga yung jowa ko Bisaya. Yung mga Bisaya, brutal. Brutal talaga magsalita. Yung brutal talaga magsalita yung mga Bisaya. Yung bastos talaga kung bastos, di ba? So, I think when they speak the Bisaya language, because it is okay when they speak that in the vernacular Bisaya, pag Tinagalog, iba yung dating. So ngayon, pag Tinagalog kasi parang, wala, napakabalahura naman to, parang di naman nakapag-aral sa kabastusan to. Ganun yung nagiging dating. Parang kapag Bisaya, politically incorrect ang mga Bisaya speaker, lalo na kung laking kanto, iyak kung iyak ang makakarinig. Oo, yun yung nalolos in translation. And I think, yung mga Tagalog kasi talaga, really have to give space na yung pagkakunwari, Bisaya yung kausap mo, magbigay ka ng space para sa yung kumbaga hindi ka dapat na, sinabi niyo yun? Dapat hindi ganon. Di ba magbigay kayo ng space for a possible, hindi baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Sa Bisaya, yes, it's true, yung mga salita namin kung wala kang humor, ma-offend ka talaga. Oo. Yung jowa ko kasi, unapologetically Bisaya. Kasi hindi talaga siya nag-e-effort na baguhin yung kunto niya, yung gano'n. Yung talagang bisdak talaga kung bisdak. Exage lang yan si Geraldine Roman na mukhang idol si Ontivirus. A woman who is Inday makes them very, very nervous talaga. Kasi, si Inday chill na chill Sobrang self-assured ni Inday Nagsolicit ba siya na, yung mga yung mga susuporta sa akin, ganyan, magsipagsuportahan na kayo, ganyan. Wala mong pag ganun si Inday In fact, si Inday, sabi nga niya, yung mga hindi ko inaasahan yung mga magrarally kasi yung people power, hindi ko yung inaasahan. Mahirap para sa mga tao ang lumabas. Ang hirap ng buhay. Di ba ganun yung take ni Inday dyan? Pero alam niya, kalaban niya na lahat. Pero di siya nagpapa-victim. Kaya yung mga naghahanap dyan ng strong independent woman, si Inday yun. Naghagilap na ba siya ng mga statement of support? Wala naman. That is why I implore everyone na kapag ka merong no impeachment rally, you really have to go out. You really have to make an extra effort. Kasi done deal na to sa House of Representatives. Nakita niyo? Ako mga kababayan, once na sinabihan ako ng kaibigan ko na open for all tong sasagawang rally ng INC, sasama po ako, no? Iko-cover natin itong kaganapan na rally ng Iglesia ni Cristo na no to impeachment kay VP Sara. Kaya sana kayo rin mga kababayan, no? Kung magwika ang INC na open for all itong rally, sumama po tayo. Kung paano magsalita si Paulo Ortega, yung body language, yung subliminal message. If there are going to be a no impeachment rally and rally to support Inday, if you want to protect your vote, you really need to make it heard. Sana may mag-organize ng rally sa House of Representatives Ma'am Joey, nakita mo yung statement ng UP office in support of impeachment nakakasuka. Actually, nakakahiya ang UP. Ina nyo dyan sa UP. Ayaw nyo respetuhin yung boto ng 32 million people.
Talaga? Tangina niyo, mapaaral kayo ng bayan? Ayaw niyo irespeto yung choice ng mga botante? Stand lang naman yan ng UP Region. Hindi mas stand ng buong UP yan. Definitely not the stand of the alumni. Ako from UP ako, I don't subscribe. I don't subscribe dun sa ganun nilang etchos. Ayun. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin, no, itong mga kabubuhang panawagan nila Franz Castro, Raul Manuel, Brosas at Tinio, no, na pumirma na di umano ang mga kapwa nila congressman at congresswoman sa isinasampang impeachment kay VP Sara. Mukhang nahihirapan sila mga kababayan na hindi makuha ang 1/3 na boto dahil alam nila na kapag nagpirma sila dito malalaman at malalaman ng taong bayan yun at sila'y diretso sa kumunoy, no? Lalo na't malapit na ang eleksyon. May panawagan po ba tayo or any message sa ating mga colleagues regarding nga dito sa signature drive na ginagawa natin? May nag-heart na pala. Well, anyway, ang ano lang natin, so syempre, basahin na muna nila para ma-inform sila. Tapos kung feel nila mag-endorse or tingin nila i-endorse nila ay feel free na mag-signify. So, yun lang naman yung natin, call natin dun sa ating mga kasamahan sa House. Sina Kong Erlyn at Kong Raul po ba may message din sa inyong mga kasamahan sa Kongreso about this move nga po? Sige. We strongly appeal sa mga colleagues natin na mabasa as soon as time possible ang impeachment complaint kasi once merong lodged na impeachment complaint sa ating body, bahagi ng ating duty as elected representatives na talakayin yon tapos aksyonan. At dapat hindi natin ito tingnan bilang isang divisive na usapin kasi ang pakataya naman dito ay ang kaban ng bayan. At doon tayo pumanig sa interes ng publiko, hindi sa panig ng mga opisyal na nagwaldas at nag-abuso sa kanilang poder. Tutot nyo, walang maniniwala sa mga sinasabi nyo. Kayo na makabayan black na mga sumusuporta sa mga rebelding grupo, ay magsalita ng ganyan patungkol sa pondo o kaba ng bayan. Baka hututin nyo pa kapag nangyari yun. Yun naman talagang gusto nyo mangyari, di ba? Na ma-take over ang gobyerno, ang kaba ng bayan, at kayo ang maghari ng mga komunista. Napakakapal na pagmumukha nyo, Raul Manuel, Franz Castro. Sa akin simple lang, check and balance naman tayo. So parang ang sinasabi natin sa ating mga kasamahan sa Kongreso, gawin natin yung mandato natin, yung trabaho natin na dapat maging tayo ay na mag-hold ng account. Kumbaga, gawin natin yung trabaho natin na maging matapat sa tungkulin natin, magpatupad ng batas, di ba yan naman ang sinasabi, maging tapat sa konstitusyon. Trabaho natin yun So, dapat gawin natin yon ng matapat. Pumirma na sila. Actually, yun yung, in short, pumirma na sila. Para nang sa ganun, maipasa na natin ito sa Senado at mapag-usapan na ito. Very simple lang. 1 round, 3 acts. Kayang-kayang i-digest kahit ng mga simpleng mamamayan itong usapin na ito. Opo. Ma'am, follow up lang po kay Kong Franz. Ilan na po yung nag-heart, ma'am? Ayoko sabihin, baka ma-preempt. Sorry. Pero may nag-heart. Kasi natanong ni Tina kanina. Si Tina ba yung nagsabi? So, may Franz, kung maaari rin magpanawagan bilang citizens complainant sa mga kapwa niyong kongresista. Okay. Ang panawagan po ng mga complainant sa mga kongresista ay sana pirma na kaagad yung resolution of impeachment na pinaiikot ngayon ng mga makabayan reps. No, ang apila namin sa mga members ng House ay pangatawanan yung mga tayo rin naman ang nakatuklas sa pamamagitan ng 3 buwan hearing kaugnay sa confidential funds mula September hanggang November at doon nga dahil sa pagsusumikap ng House ay napakita yung pag-abuso sa paggastos including yung halimbawa 60 million for safe houses, yung mga resibong acknowledgement receipts na tila falsified, including yung Mary Grace Piatos. Tapos yung accomplishment reports na ang mga gumawa ay walang alam kung paano ginastos. Actually, yung confidential funds. So, mga kongresista ang nakapagpalabas nito sa pamamagitan ng mahusay na investigasyon. So, tingin namin dapat lang na pangatawanan ng House ang sarili nilang findings. Kung ganyan ang findings regarding sa paggamit ng Vice President ng 612.5 million
in confidential funds, ay karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto? Di ba dapat hindi na? So, yun lang po ang panawagan natin. Pangatawanan po ng Kongreso ang sarili niyong investigasyon. Okay, thank you po. And another last question from my end. Kasi inaasahan sa Monday ay ipagpapatuloy ng House Committee on Good Government yung kanilang pagdinig kung matutuloy. Ano po yung ine-expect natin from Vice President Sara Duterte sa kanyang panibagong pagharap in case man na humarap po siya? Well, inaasahan natin sa kanya, no, yung, kasi marami siyang, may mga tanong kasi kami tungkol doon sa certification, ina-test niya. At ito nga yung ninotaryas, nagkaroon pa ng mga notaryo, di ba? So, in-expect natin sa kanya na yung kanyang paglagay ng pirma doon ay alam niya, no, yung mga documents na sinubmit, mga documents na ginawa as liquidation, at saka yung mga performance, yung mga reports. So, yun yung yun ang tatanungin natin. Hopefully, dumating siya, no, para masagot itong mga to. Kay Kong Raul and Kong Arlene lang po, may gusto rin po ba kayong marinig or mapaklarify kung sakali kay Vice President Duterte? Una dapat dumalo pa rin siya, tapos sagutin niya ng direkta ang tanong ng mga mambabata sa Kongreso, lalo na't actually frustrating yung pagsagot ng mga special disbursement officers niya. Role nila na dapat alam nila yung actual na paglabas ng pera, ganyan. Pero anong nangyari, para silang mga mga naging robot ni Sara Duterte. Sinunod lang nila yung order na okay, withdraw yan one time, big time, tapos ibigay sa kung sino. Tapos sila, hindi nila alam paano talaga nagamit. So, ibig sabihin, it's no other than Sara Duterte herself na dapat din naman talagang sumagot. At sa matagal na panahon, ilang buwan ay iniwasan talaga niya yan. At dapat lamang sa lahat ng avenues possible ay hindi niya option, pero trabaho niya talaga sumagot. Ingot talaga tong si Raul Manuel, mga kababayan. Ilang beses na nga dumalo itong si VP Sara, ngunit anong ginawa nila? Pinulitika nila. Hindi talaga sa confidential funds ang kanilang bira, kundi personal na. Naangkuha na nga ang wika na may transparency report ang mga ito sa kung paano ginastos ang pera. Ngunit kayo lang ang mapilit. Yes, wala na akong inaasahan dun sa kasi lumabas na dereliction of duty talaga yung ginawa niya nung nakaraan. Lalong-lalo na yung pinagtakpan niya na, no, sa pamamagitan nga nung COS niya, si Zuleika Lopez, pinagtakpan niya yung mga inano niya nga ayaw niyang pasagutin, hindi niya nga pinapunta yung iba. So record shows na ganoon yung paraan. So wala na tayong ine-expect sa bahagi ko, no, wala na tayong ine-expect na sasabihin niya, kundi pagtakpan pa muli at saka sabihin yung mga further, siguro hindi magsalita, no, kasi yun naman ang ginawa niya nung nakaraan magsasabi na naman siya at magsasite siya ng mga hindi niya pwedeng sabihin, etc., mga ganyan. Okay, thank you po. Guys, papahabol lang po ako ng question. Sorry. Yes, sige, Rosalie. Apo. Gaano po kayo ka-confident na makakakalap kayo ng sapat na bilang ng lagda? Lalo na po minority yung nag-initiate. Well, gaano ba kami ka-confident, no? So, yung 106. So, tingin ko naman, na marami na siguro sa ating mga kasamahan, no? In fact, yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings, ay madali na sa kanilang mag-desisyon. At ito ay makikita namin kung sa minority, 20 plus kami, no? At tingin natin ay marami rin naman, lalo-lalo na yung mga group na talagang nag-participate actively sa mga hearings. At saka marami naman kami mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. Rosalie, siguro? Okay ka na, Franz? Yes, Arlene. Rosalie, siguro sa pagpapaliwanag natin sa ating mga colleagues para pumirma sila, kasi parang we should really hold airing public officials accountable. Tapos ito ay usapin ng misuse of taxpayers' money, di ba? Kaya nga ang sabi natin, grave insult to the Filipino people itong nangyari na ito, itong ginawa na ito. So therefore, sa ating pagpapaliwanag sa kanila, sana kahit isa-isa, kasi dahil ongoing siya, tedious siya, pero kailangan natin gawin. It is our duty, kahit po sa minority, kami, it is our duty na talagang itaas yung integridad ng mga mambabatas natin. At kumbinsihin sila na to take courage, no? Kasi para sa kinabukasan naman natin ito di ba? So to take courage and pumirma sila at i-take up na natin to sa Senado, no? Itaas na natin ito sa Senate.